Nag-claim kami ng July 1 and then July 5 or after 3 days nakakuha na kami ng approval mula sa SSS. Ang maganda pa dyan is hindi na umabot ng more than 1 week or after 2 days lang nakuha na namin yung pera dun sa bank account mismo. So paano nga ba namin na-process yung SSS Lump Sum Retirement Benefit gamit lang yung SSS online account? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang maganda sa SSS is pwede kang magkaroon ng lifetime ng pensyon sa kanila, pero kung gusto mong i-lump sum muna or i-advance yung 18 months, pwede din. Ito yung retirement claim information namin sa SSS kung saan nag-file nga kami ng retirement benefit or ng pension. 2,200 yung makukuha monthly, pero na-advance namin yung 39,600 na amount niyan. Less yung mga interest or yung charges ng SSS. So, paano nga ba namin nagawa? Tara, pag-usapan natin. Pwede ka mag-apply ng pension or retirement benefits sa SSS gamit lang ang computer or cellphone mo. Basta meron kang internet connection, pwede mo na itong magawa. Ngayon, gamit ko yung computer ko, pero nakikita nyo rin itong cellphone ko. Ipapakita ko lang na parehong-pareho lang din talaga yung magiging process kahit anong device pa yung gamitin ninyo. Dito sa phone, i-click lang tong login to my SSS. Dito naman sa computer ninyo, kapag nagpunta na kayo sa sss.gov.ph, i-click lang tong member. So, dito sa phone, click ko rin yung member. Pwede na tayong mag-login gamit yung user ID and password natin. So, i-click ko lang tong maybe next time. I-click ko lang din tong close. At tap lang ang benefit, piliin itong retirement benefit. And ito na, nagpakita na kaagad. So kung mapapansin nyo, parehong-pareho lang talaga yung gagawin. From here, ang gagamitin ko na lang is yung computer ko para mas malaki nga naman yung view. So stop ko na dito sa phone. Bago nga pala makapag-proceed, importante na updated yung phone number, yung email address ninyo sa SSS. Doon kasi magpapadala ng updates. Dito may reminder na dapat updated yung info. So paano yan gawin? Click ko lang tong click here na link. And then from here, i-check nyo lang yung babaguhin yung info. And then pag na-check nyo na, palitan na lang ng tama or updated na bagong contact information. Pero kung sakali na nahihirapan kayong gawin yon on your own, meron din kaming ginawang hiwalay na step-by-step tutorial guide kung paano mag-update ng contact information sa SSS. Pinakita rito yung mga updates, information, and paano siya successfully nagawa. Also, sa pag-apply ng retirement benefit, dapat meron kang disbursement account number. Ibig sabihin, bank account mo to. Dito na kasi ifo-forward ng SSS yung pera dahil hindi na sila nag-i-issue ng cheque. Ito yung account number ko, Asia United Bank yung in-enroll ko dito. Pero kung meron kayong ibang bank account or wallet na gusto nyong i-enroll, pwede rin gumawa rin kami ng mga hiwalay na tutorial videos tungkol dyan. Yung lahat ng video na to is ilalagay namin at the end of this tutorial para pwede nyo na lang i-access from there. Ito nga pala yung halimbawa ng bank account na na-enroll ko dati at may mga step-by-step guide dito. So, pag meron ng disbursement account number, ibig sabihin dito magpupunta yung pension mo, pwede nang mag-proceed sa mga next step. Also, kung updated na rin yung contact information. Andito yung employment history o yung mga contribution natin, kahit voluntary or self-employed. Also, kapag hindi ka papasok doon sa retirement coverage ng SSS, hindi mo rin ito makikita. Instead, magkakaroon ka ng error message na katulad nito na we regret to inform you na hindi pa pwedeng mag-proceed sa retirement claim application. Isa rin to sa pwedeng maging error na kung sakaling wala pa kayong disbursement account na na-enroll, ito yung makikita ninyo. Also, ang requirement dito sa SSS is dapat meron ka ng at least 120 monthly contribution, at least 60 years old or 55 years old kung mag-a-apply ng retirement benefit. At kung tingin mo is okay ka na, meron ka ng 120 monthly contribution, na kompleto mo na yon at pasok ka na dito sa age na sinasabi nila, pwede na nga mag-proceed or wala na nga magiging problema sa pag-apply ng retirement claim. Dito sa pinakabandang baba, i-click ko na itong proceed. May tanong dito na nag-work ka ba as mine worker, racehorse jockey for at least 5 years. So sa akin, hindi naman, click ko itong no. Click ko na itong proceed. Para naman sa dependent, kung sakali kasi meron pang umaasa sa iyo or dependent nga na pasok sa ganitong category, pwede kasi silang makakuha ng parte doon sa pension na makukuha mo. So, para sa ina-applyan kong pension, hindi naman to applicable. So, click ko tong no and click proceed. Mag-a-avail ba ng 18 months advance pension? Ito yung kailangan ninyong pag-isipan bago mag-apply ng pension. Yung 18 months kasi na advance is once lang siya i-offer sa inyo.
Kapag tinanggihan nyo to ngayon, hindi na to ulit i-offer sa inyo. At kapag tinanggihan nyo to, ang mangyayari is monthly pension ang makukuha ninyo. Kada buwan na yon at forever na yon. Kapag naman tinanggap nyo itong 18 months advance pension, ang mangyayari is makukuha mo ng isang bagsakan yung 18 months worth ng pension mo. So kung ang pension mo sa isang buwan is 3,000 pesos, i-times mo yun sa 18, yun agad yung makukuha mo. And then after nung 18 months or pagka 19th month, pwede na ulit magpatuloy yung forever mong pension. Also, hindi rin kasama rito yung 13th month bonus na pension mo. I-apply ko na yung 18 months advance pension. So, naka-yes na. Click ko na tong proceed. At kapag nag-apply ka ng 18 months advance pension, kanina na-mention ko na halimbawa, 3,000 yung monthly pension mo, tapos times 18, hindi talaga eksaktong ganun yung makukuha. May bawas siya due to discounted preferential rate interest na SSS mismo yung mag-determine. Click ko tong okay. Ito yung makukuhang benefit na effective July 1, 2023 is 2,200. Kung sakali din na merong loan na hindi pa nababayaran, ito ay madadeduct doon sa makukuha mong retirement benefit. So, click ko to. Dito yung part na kailangan talaga merong disbursement account or bank account or e-wallet na naka-enroll. Saan mapupunta yung pera? So, mapupunta siya sa Asia United Bank na in-enroll ko dito sa SSS. Ito yung account number ko sa AUB and meron din akong ATM nito na pwede ako makapag-withdraw anytime. Click ko tong proceed na button. I-double check lahat ng information, click ko na ulit tong proceed. Ito yung certification with undertaking, making sure na lahat ng information na provide natin is true and correct. At marami pang iba dito na pwede nyo basahin before nyo i-check itong I hereby certify that I read, understood, and agree yung mga nasa taas. Click ko lang tong certify and submit. Ito na yung confirmation, successfully submitted yung retirement claim. At kung sakaling kailangan natin i-verify yung status ng pag-claim natin, pwede tayong pumunta sa inquiry, and then benefits, and then claims info. Ang status pa niya sa ngayon is pending. So, yung July 1, Sabado to. Yung Linggo, hindi rin kasama sa bilang. And then after 3 business days, that's July 5, ito yung nakuha kong notification mula sa SSS mismo. Sinasabi rito na aprobado na yung SSS retirement claim. Also, yung pag-credit, ibig sabihin makukuha ko na o makikita ko na yung balance doon sa bank account after 5 days pa. So, that's July 12. After 5 business days. Pero, ang maganda dyan is after 2 business days lang or July 7, nagpakita na yung pera doon sa bank account ko. Pwede ko na siya ma-withdraw. Also, dito sa SSS, kinonfirm din yung date na mismong na-credit siya. So, overall, satisfied naman ako. Less than 1 week na process na or na-claim ko na nga yung SSS pension. I-make sure lang na kompleto yung contribution at sundin itong proseso kung paano nga ba mag-file online ng SSS retirement. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!